Magandang araw Kuya Dax at sa lahat ng mga taga-subaybay mo. Pero bago ang lahat, uunahan ko na kayo ha. Hindi ako gwapo. Kaya siguro naging marupok ako pagdating sa pag-ibig. Pakiramdam ko kasi wala na ako makikita na tulad niya. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Bong. 27 years old. Nagtatrabaho bilang isang customer support sa isang kilalang call center sa Makati. Certified marupok. Yun po ang katotohanan. Pag may mga taong nagbibigay ng kahit anong sweetness, mabilis akong napofall. Kapag may nagsusorry kaagad kahit nagkamali sa akin, nainiwala kaagad ako. Minsan natatawa na lang ako sa sarili ko kung bakit ako ganon. May dalawang mundo akong hawak. Yung mundo ko kasama ang barkada at yung mundo ko kapag may taong mahal ko. Sa barkada ako yung mabait, maasahan na taga-bahid ng kulang sa bil, taga-alalay ng lasing, taga-pakinig ng rant ng mga tropang broken-hearted. At sa relasyon naman, ako yung oo lagi. Ako yung tatanggap kahit alam kong may mali na siya. Ako yung magpapatawad pag nagsusorry. Ang pangit man pakinggan pero ganun talaga ako magmahal. Buhos. All in. Kahit alam kong ako yung mauubos sa bandang huli. Tawagin na lang natin sa pangalang Evo yung partner ko. Kabaligtaran ko siya kasi siya yung habulin ng babae dahil sa angking kagwapuhan niya. 25 lang siya nung mangyari ito. Sa maiksing paglalarawan para naman may idea kayo sa hitsura niya. Maputi po siya. May bulto ang katawan dahil sa regular na pag-gym niya. Masasabi ko naman na siya yung partner na nagpapaalam naman kumuha ng pera sa wallet ko kapag nagastos na niya. Ang tanging sasabihin niya lang, at least sinabi naman niya sa akin. Kapag mahal ko talaga ang pumasok sa eksena, kaya kong kalimutan ang lahat kasi mahal ko talaga siya. Ibinibigay ko ang lahat sa kanya. Na kahit ilang beses na niya akong niloko, kapag nag-sorry na siya, iisipin ko na lang na siguro this time, magbabago na talaga siya. Oo Kuya Dax, tama kayo ng pandinig. Kahit ilang beses niya na akong niloko, kaya ko pang ngumiti kapag bumabalik siya at nagpakita ng konting sweetness sa akin. Yung good morning na may lambing, yung tanong na kumain ka na ba, yung hawak sa batok na may kasamang halik sa noo, yun lang. Tapos na. Forgiven na siya. Nag-uumapaw na ang saya sa dibdib ko. Parang ako na ulit ang pinili niya. Kaya kinikilig ako. At ang bilis na ng tipok ng puso ko. Kahit ako man Kuya Dax, hindi ko gets kung bakit ganyan ako. Yung iba nagbibigay lang ng second chances tapos kapag inulit, tapos na talaga. Ako kaya ko pang kalimutan ng lahat. Ang tanging rason ko lang palagi, mahal ko eh. Sa totoo lang nakakatakot pakinggan. Kasi pag sinabi kong mahal ko, parang excuse na rin para tanggapin ang sakit. At sa tuwing ni-remind ako ng mga barkada ko sa pagiging tanga at marupok ko, ako pa'y may ganang mag-leave sa GC namin. Ibablock sila at magtitiis na wag silang kausapin. Pero sa sandaling niloko at iniwan na naman ako ng partner ko, sila pa rin ang unang nilalapitan at hinihingahan ko ng sama ng loob. Kahit alam kong puro mura lang at sermon ang aabutin ko. Pero doon ako nakakawala. Para bang kailangan ko munang lunukin ang lahat. Hiya, sumbat nila, galit, para matauhan ang pansamantala. Kung may checklist ng red flags, sapat na siguro ang unang buwan para matauhan ako. May mga gabi na nagme-message ako na ang tanging reply niya lang ay, "Naku, deadbat na ako. Bukas na lang tayo mag-usap." Pagkatapos ay i-message ko siya kinabukasan at ang tanging sasabihin niya lang ay, "Sorry, busy talaga ako. Mamaya na lang tayo mag-usap, nasa labas ako at naglalakad." May mga weekend naman na ang dahilan niya ay family day na ayaw niya akong isama, which is naintindihan ko naman kasi family day daw nga eh. O aminin ko minsan nagsiselos ako sa wala. Pero may mga pagkakataon din na may pruweba ako. Mga litrato,
lokasyon na hindi tugma sa mga sinasabi niya. At ang higit sa lahat, may mga nagla-like sa mga posted niya na picture na hindi ko kilala. Ang mga comment pa doon ay mga sweet messages. Pero magkaganon man kahit may kutob na ako, ang problema, mas malakas talaga ang tibok ng puso ko nang sinasabi ay siguro may dahilan siya kaya siya hindi makapag-reply or busy lang talaga siya. Or baka naman mga tropa niya lang yung nagko-comment sa mga photos na posted niya. Or new account ng mga relatives niya. Ganon ang pag-iisip ko. Pero ang isinisigaw naman ng isip ko, niuloko ka na ng harap-harapan, okay lang sa'yo? At sa tuwing babalik siya ay parang wala talaga nangyari. Tapos lalambingin lang niya ako. Yayakap ng mahigpit. Ayun na naman, gone with the wind ang tampo ko. Tapos biglang maglalabas ng problema yan. Na kesyo nasiraan daw siya ng motor, may sakit daw ang nanay niya at alam niyo na siguro ang kasunod nun. Hihingi na yan ng, ang sabi nga ng iba ay, kaunting halaga. Kuya Dax, kung may isang bagay na paulit-ulit kong pinagsisisihan, ito yung paraan ko ng pagtrato sa mga kaibigan ko. Kasi sila yung laging nandyan para sa akin. Pero sila rin yung una kong binaliwala kapag si Evo na ang kasama ko. Naalala ko pa nung unang buwan namin. Siyempre fresh pa. Kinukulit nila ako sa group chat dahil may gimmick kami nun. Tanong sila ng tanong kung nasa na daw ako. Kasi hindi na naman daw ako dumating sa usapan namin. Tapos ako naman mag-reply na ang sabi ko ay next time na lang. May emergency kasi sa family namin. Pero ang totoo wala naman. Kasama ko nun si Evo. Tapos habang tumatagal napapansin na nila kapag nakikita kami may mga side comments na sila. Para madalang ka lang sumama sa amin nung magka-jowa ka lang. Itchapwera na kami sa'yo. Wala na sinolo ka na naman ng jowa mo Ngumingiti lang ako sa mga sinasabi nila at hihingi na lang ng pasensya. At pag uwi ko, itchapwera na sila. Focus na ako kay Evo. Minsan may mga araw wala akong ibang kausap kundi si Evo lang. Tapos pag nawala siya, yung bigla na lang hindi nag-reply. Para akong batang nawala ng laruan. Nagpapanik talaga ako, kinakabahan, at laging nakatitig sa phone. Yung tipong kahit CR break sa opisina, nag-check ako kung nagsina ba siya sa last messages ko. At dahil nga medyo nagpapanik na ako, tinatawagan ko mga kaibigan ko kahit madaling araw. At kung sinong sasagot, sa kanya ako iiyak. Sa kanya ako maglalabas ng sama ng loob. Pero sa halip na pagkaanin ng loob ko, syempre, sermon na naman ang maririnig ko sa kanya. Alam mo bang ito lang masasabi ko sa iyo ha? Ang tanga-tanga mo. Ilang beses ka na naming sinabihan ng red flag yung partner mo. Pero pag sinasabihan ka namin anong gagawin mo, ibablock mo kami. I-unblock mo lang kami kapag nasa ganyan ka sitwasyon. O ano na, ganun ba lagi? Tama ba na ganyan ang takbo ng utak mo? Kailangan mo lang kami pag ganyan ka. Pero pag okay na kayo, block na naman kami. Hindi ko alam kung maawa pa ako sa'yo, matatawa na lang ako sa'yo eh. Paulit-ulit na yan, ilang beses na yan. Tapos sa bandang huli, pag sinabihan ka namin, kami pa ang masama. Kami pa yung walang kwentang kaibigan. Ano bang gusto mo marinig sa amin? Na okay lang na niloloko ka kasi mahal mo, patawarin mo siya. Ay hindi kami ganun. Totoong kaibigan mo kami kaysa sabihin namin sa yung totoo. Kaya wala na kaming pakialam kung ibablock mo kami pagkatapos nito. O ako ibablock mo ako pagkatapos nito. Basta sasabihin ko sa'yo, magising ka na sa katotohanan. Tatahimik lang ako sa kabilang linya habang nakikinig sa sermon niya. Tumatango kahit hindi niya ako nakikita. Tinatanggap ko lang ang lahat habang tumutulo ang luha. Hindi ko kaya magpaliwanag. May point naman sila pero hindi ko talaga kayang bitawan si Evo. Kuya Dax, dumating na talaga sa punto na sinasampal na ako ng katotohanan. Lahat ng red flags, lahat ng resibo, lahat ng sermon na sa harap ko na. Pero ito pa rin ako. Nag-iisip pa rin kung bibigyan ko pa ng chance si Evo. Kasi kahit anong sakit ang natatanggap ko, kahit ilang gabing luha ang kasama ko sa unan, totoo pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal ko pa rin talaga siya. At hindi ko matakasan yung katotohanan sa kabila ng lahat.
Hinahanap-hanap ko pa rin siya. Pero ito na talaga yung catch, Kuya Dax. Yung kailangan ko nang mamili sa dalawang mundo ko. Kasi kinausap na ako ng barkada ko. Diniretso na talaga nila ako. Walang paligoy-ligoy. Bong, huling pagkakataon na pagsasabihan ka namin ito ha. Kasi kahit kami naririndi na kami sa sarili namin eh. Sa totoo lang, para na kaming sirang plaka. Kung babalikan at patatawarin mo pa rin yung lalaki na yan, hindi ka na namin kakausapin pa. Hindi ka na makakarinig sa amin. Hindi dahil sa ayaw ko naming tulungan ha. Pero dahil parang wala naman nangyayari eh. Kahit anong payong ibigay namin, binabaliwala mo. Pasok sa kabilang tenga, lalabas sa kabila. Mas mabuti na lang na umiwas na lang kami sa'yo. Kaysa naman sa lagi ka naming masasabihin ng masasakit na salita. Kaya ngayon, ikaw nang may hawak ng desisyon mo. Bahala ka na sa buhay mo, matanda ka na. Aaminin ko, parang binagsakan ako ng mundo sa sinabi nila. Kasi sila talaga yung safety net ko. Sila yung mga taong tinatakbuhan ko sa tuwing durog ako. Pero sila rin pala yung unang mapapagod dahil sa pagiging marupok ko. At ngayong oras na to, ramdam kong malapit na ako mawala ng lahat. Hindi lang yung taong mahal ko, kundi pati yung mga kaibigan kong naging pamilya ko na. Kaya eto ngayon, Kuya Dax, hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Yung taong mahal na mahal ko, na kahit ilang ulit akong niloko, kaya ko pa rin patawarin at tanggapin. O yung mga kaibigan palaging nandyan, pero baka mawala na kapag pinili ko si Evo. Sa totoo lang po sa ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Ang alam ko lang, pagod na rin ako. Kaya humingi ako sa inyo ng tulong, Kuya Dax, at sa mga makakinig ng kwento ko. Ano ba ang mas tama akong gawin? Pipiliin ko ba yung mahal ko kahit paulit-ulit akong sinasaktan na ramdam ko naman na masaya ako sa kanya? O pipiliin ko yung mga kaibigan ko na puro naman masasakit lang na salita ang natatanggap ko? Ha? Okay. Gusto ko makarinig ng sagot sa inyo. I-comment nyo na lang kung ano ang sa tingin nyo ay dapat kong piliin. Hanggang dito na lang sulat ko. More power po sa channel nyo, Kuya Dax. At sana sa pamamagitan ng pagbabahagi ko ng kwento, mas maliwanagan ako kung alin pa talaga ang pipiliin ko. Ako si Bong. At ito, ang true confession ko. Okay, dahil sa ikaw ang nag-ask ng masasabi ko sa kwento mo kung anong dapat mong gawin. Ang masasabi ko lang, sorry sa word ang tanga mo. Okay? Kung pipiliin mo pa rin yung lalaki na yun. Kasi ako sa'yo, kung papipiliin ako. Siyempre, yung mga kaibigan ko, at take note alam mo naman na paulit-ulit ka lang niloloko, yung pa rin pipiliin mo. At kahit hindi mo masyadong i-focus do sa pagkuha-kuha ng pera, para nakita ko sa sulat mo o sa sulat mo na sinabi mo na kumukuha siya ng pera ng nagpapaalam naman pero after niya magastos. So parang malaking red flag na yun. Para sa akin Kasi parang big no na yun. Kumukuha, nagpapaalam siya pero after gamitin, hindi yung parang after, dapat napapaalam ka bago mo gamitin. O humihingi ka. Humihingi ka mismo, yung hindi yung kukuha ka na lang sa wallet ng may wallet. Wow Tapos, ngayon parang sa sulat mo, parang pinapalabas mo na parang ang sasakit magsalita ng kaibigan mo. Dapat lang sa'yo yun. Para matauhan ka. Kasi, yun ngang, siguro nung una, ako kasi pag ako nagpapayo, sa una, mahinahon ako magpayo, sasabihin ko lang ito, o dapat siguro kaya sila ganun naman sasakit na magsalita kasi nga, sabi mo paulit-ulit na. Sabi nga nila, di ba, parang nasirang-sirang plaka. Kasi paulit-ulit sila sa pagsasabi. Hindi naman siguro sa unang payo nila, hindi naman sila ganun magsalita na masasakit. Siguro yung payo nila, smooth lang. Yung parang sa inuman lang na, dapat itong ganun mo, parang red flag sa. Siguro hindi naman sila judgmental na sisiraan ka agad. Siguro nakikita talaga nila. Katulad nun, nakikita nila na ibinablock mo sila. Tapos i-unblock lang pag umiiyak ka. Siguro nakikita sa akin, kung ako yung kaibigan mo, ako, mas worse pa yung sasabihin ko sa inyo yan. Mas worse pa yung papayo ko o mas worse pa yung sasabihin ko talaga. Ay, ngayon lang ako napakomment na mahabang ganito. Wala. Habang binabasa ko sa kwento mo, parang ako natatawa na lang eh. Parang, ang tanga. Ang tanga-tanga. Ang tanga lang Sorry
Sinsiningan mo ako ng payo kasi sa mga unang sumusulat sa akin, ang gusto lang nilang marinig yung mga side ng mga makikinig eh. Kasi ganun ako eh. Ayoko kasi mag-comment pag di ako ina-ask. Sasabihin lang nila, hindi man ako proactive na sabihin, oy magpapayo ako ha. Ayoko kasi ng ganun. Basta sasabihin ko lang, okay, babasahin ko yung sulat mo. Then maghintay ka na lang ng mga magko-comment sa kwento mo kung anong mga sasabihin nila about sa kwento mo. Pero kung hiningan mo ako ng payo, naku to. Lalo pag ganito yung kwento, parang kung may kaibigan ako katulad mo, hindi lang payo maaabot mo sa akin, baka sisikmuraan pa kita. Sorry. No. Well, doon sa mga makikinig dito sa kwentong ito, ano bang mapapayo nyo sa letter sender natin ngayong si Bong? Siguro isa rin yung naramdaman nyo, no? So mag-comment na lang kayo sa baba, pero maging considerate naman kayo, huwag kayong masyadong harsh. Huwag kayong gumaya sa akin. At ito, sasabihan ko talaga to sa, inintay ko lang kasi ma-i-record at may i-edit tong kwento na to, pero sasabihin ko din to sa comments sa chat namin. Sasabihin ko din to. Huwag hintay-hintay ka, Bong. Pakinggan mo to. May sasabihin ako sa hindi pwedeng sabihin dito sa sa YouTube. Baka ma-red flag din tayo. May sasabihin ako sa iyo. Pero huwag ka sana magagalit doon. Ida-direct kita doon. Baka may halo pang kung ano yun. Sige, basta mag-comment lang kayo mga listeners ko ano masasabi niyo sa kwentong ito. Bahala kayo. Pero wag po tayong maging harsh masyado. Wag yung OA. Mag-comment lang po kayo na dapat niyang gawin. O doon sa pinagpipilian na babalikan niya ba yung ex niya or pipili niya yung kaibigan niya. O sa akin, pili mo yung kaibigan mo kasi sila yung mga totoo. Kaysa doon sa mo na okay. So, hanggang dito na lang. Medyo napahaba yung comment ko. Nadala ako sa kwento. Sorry. So, Bong, humanda ka sa akin. Humanda ka sa PM ko. Nga pala, bago ko i-end ang story na to, may nagpapa-shoutout dito si Dominador Patawaran 8515. Siya po yung isa sa commenter natin dito na ang sabi niya, hello Kuya Dax, pa-shoutout po, medyo na typo pa siya. Pero hindi pwedeng sabihin dito. Shoutout po sa inyo dyan, Sir Dominador Patawaran 8515. Ayun lamang po, at kung gusto niyo po magpa-shoutout, comment lang po kayo sa comment section. Pwede ko mag-iwan ng short messages, papasahin ko rin po yun. Salamat po, and kita-kits po tayo o kita-kinig po tayo sa next story. Bye-bye!